Sobrang swerte naman itong isang tao. Nanalo sa luto. Ha? 20 times nanalo sa luto. Ayon mismo, nasilip ito ni Tolpo. Pero si Tolpo, totoo nga ba hanggang silip lang? O yan. Napakaswerte naman niya. 20 times nanalo sa luto. Kayo ba maniniwala dito? Ay, ang kidlat nga mas 2 beses ka patamaan kaysa luto na manalo ka. Pero mo 20 times. Kayo ba naniniwala dito? 20 times nanalo sa luto ang isang tao? Tapos tinanong si Robles, sinasabi niya may pinirmahan daw, iba daw nagpa-claim. Ikaw may-ari ng pera, ipa-claim mo sa iba? May tiwala ka ba doon? Pero kayo na yung humusga kung totoo nga itong tinasabi ni Robles dahil ito ay close friend ni Lisa Marcos na magkaibigan. Sanggan-dikit sila ni Lisa. Bakit ko nasabi sanggan-dikit? Siya yung nagsabi ng birthday. Hello ma, sabay-sabay tayo maging milyonaryo. May mga video po yan. No? Grabe na. Kayo ba naniniwala doon? At hindi isang beses mayroon pa. Wala pa isang buwan. May 10 beses na ninalo. Isang tao lang, nanalo din siya. Kayo ba ay naniniwala? Sige, panunoorin natin yung palita. Mahirap naman yung nagkwento na walang katotohanan ito. Isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa loto sa loob lang ng isang buwan. Yan ang napagalaman ni Senator Raffy Tulfo base sa isinumiting listahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Bukod dyan, meron din daw isa pang pangalan na 10 beses namang nanalo sa loob lang ng isang buwan din. Tanong ni Tulfo, paano yan nangyari? Paliwanag ng PCSO, hindi pangalan ng jackpot winner ang nasa listahang tinutukoy ng senador, kundi claimant o yung kumubra ng panalo. Kaya raw isang pangalan ay dahil may mga nakikiusap na ipa-claim sa iba ang kanilang panalo lalo't required ang valid ID. Ang ticket kasi, transferable yan. Kung sino ang may hawak niyan, can claim that. That's why we always say keep it and at the back may place to sign it. So pirmahan nyo na kagad kung ayaw yung wala yan. Napakinggan natin. Kayo ba naniniwala? Bahala na kayo. Tataya pa ba kayo sa luto? Record niyan kung sino. Ano sa palagay nyo? Sige, marami.